Paano kayo nagsimula? Bakit nandito kayo sa lansangan? Maganda ka lang pagka meron ka maibigay sa kanila. Pagka wala ka na maibigay, kalabang ka. Hindi ko naman pwede pagtabuyan to. Malaki ang utang na loob ko dito. Sabi yung kalilimutan na kahit ganun man ang ginawa niyo sa amin, mahal na mahal ko kayo. Bili pagkain. O, dagdagan natin. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa aming paglalakbay, may nadaanan po kami dito nga mag-asawa. Hindi ko alam kung mag-asawa, pero tingin ko mag-asawa sila. Pero sila po ay nakatira sa bike at mukhang sila po ay mga ngalakal dahil nakita ko na kalat-kalat at puro basura yung kanilang dala. So mga kababayan, samahan niyo po si Daddy Frankie para kausapin, malaman natin ang kwento ng kanilang buhay. Let's go mga kababayan. Hello, Nay. Anong oras na? Ay, magandang hapon. Nay, magandang hapon. Pwede bang, Nay, ako po si Daddy Frankie, charity vlogger. Nakita ko kayo dito, nadaanan ko kayo. Okay lang po ba na i-video namin kayo, tapos interviewin namin kayo? Gusto lang namin malaman. Gusto lang namin malaman yung buhay-buhay ninyo. Ayan. Nay, bago ang lahat, ano pangalan ni Nanay? Lourdes United po. Lourdes. Nay Lourdes, idikit ko tong mic sa'yo, ha? Okay lang? Ayan. Pwede umupo, Nay? Tumabi? Ayan. Nay, matanong ko lang, saan po ang province nyo, Nay? Iloilo po. Taga Iloilo si Nanay. So, from Iloilo, may mga magulang ka pa doon, Nay? Wala na. Patay na po. Patay na. Kapatid? Wala akong nagsusulong anak ko. Ay, mag-isang anak ka lang. Si tatay, asawa nyo po. May anak ba kayo, Nay? Wala. Ay, wala. Gaano na po kayo katagal nagsasama? 2 taon. 2 taon. Katagal na po ba kayo nakatira dito sa Kalye, Nay? Opo. Ilang gaano katagal na po? Nasa... naman siya na matandaan. Matagal na. Matagal na. Nay, bakit? Paano dumating sa punto? Paano kayo nagkakilala ni tatay? Paano kayo nagsimula? Bakit nandito kayo sa lansangan? Sorry, Nay. Gaya na aking sinabi, gusto kong malaman ang buhay niyo. Okay. Paano kayo nagsimula? Nagsimula ko kami niyan. Kasi totoo lang ho, ako. Nakatira ho ako dati sa Basego, sa Tondo. Saan po? Tondo. Oh. Tondo. So, kumumula nung dinumulis yung bahay doon, nagpadimulis Isko. Opo. Yan, nagpagala-agala na. Nung hindi pa mayor si Isko, may bahay kayo sa Tondo. Nung naging mayor, na-demolish. Opo. Kaya doon nagsimula pagala-gala ka na. Ngayon, so, wala naman ako talaga makapupuntahan kasi hindi naman ako pwede sa mga anak ko dahil nga sa dami lang. Ay, may anak ka na eh. Ilan ang anak mo po? 4 po. 4. Asan na yung una mong asawa? Kaya, Kaya nakilala mo si tatay. yun, nagsimula ang aming pagkakilala. Nung nagtambay ako dyan sa Makabling, Santa Rosa. Opo. Nagsimula pagkakilala namin yan. Ngayon, sama na nga kami. Ay, sama na pagsasama namin. Opo. Sila na, normal lang naman siguro sa mag-asawa na magkaroon ng problema. Opo. So, yung ano na, yung 4 mong anak, hindi ka kinukumusta? Nasaan ba yung 4 mong anak? Nasa Bisaya. Bisaya lahat. Ba't hindi ka umuwi doon, Nay, para magsama-sama na lang kayo doon? Ayaw ko rin, alam mo, sir, ang mga anak ko, mahal ko sa mahal ko. Opo. Ang problema nga, kasi iba na yung pinakasama ko, yung tunay na ama nila. Ayaw kong dumating sa puntos na makalinig ako na hindi magandang salita. Ay, ganun. Kasi ibang ugali ng mga anak ko. Maganda ka lang pagka meron ka maibigay sa kanila. Pagka wala ka na maibigay, kalabang ka. Ay, ganun? Bakit? Di ba dapat nanay ka nila, dapat alagaan ka Ayun nila? na nga ho eh. Kasi matanda ka na? Kasi nga lang, iba na kabataan mo. Iba na kabataan mo. Pag wala kang maibigay, galit sila sa'yo? Oo. Kaya ako,
pag hindi Baka na- naman na misinterpret mo lang, Nay. Ano ba pangalan ng mga anak mo? Alam, Oo. yung 4 mong anak, Nay, alam ba nila kung anong kalagayan mo dito ngayon? Alam nila ho, kasi nung umuwi nga ho kami sa Bisaya, Oh. napanood nila yung sa Facebook. Ano sabi nila? Sabi niya, ano ginagawa mo doon, Mama? Sabi ko, hindi ka nangangalakal. Alam naman, hindi ka na mag-anak kung ano kakainin namin. Ayaw ko rin naman ho na umasa sa kanila. Dahil So, ibig sabihin, nakauwi na kayong dalawa dun sa Oo. Bisaya. kami nga ho yung nagbayang, yung na Facebook na tinulungan ng mga sundalo Ah? sa alin. Ah. Na pinasakay kami ng barko. Saan? So, pagkabalik dun, pagpunta yun ng Bisaya, bumalik kayo ulit dito, nakabike lang kayo. Oo. Sumakay naman ho kami ng barko. Sumakay kayo ng barko. May nasakay sa barko yan? Pamamagitan din ho ng tulong ng mga tao na naawa rin sa amin. Binigyan din ho kami ng kahit paano, kahit kunting tulong. Nay, ganito yan, para mapadali ang kwento natin. Nay, syempre kahit papano, kahit anong mangyari, anak mo pa rin yung mga yon. Alam ko, mahal ka pa rin nila. Mahal nila ho ako. Pwede Kasi ka, nga, manawagan ka sa kanila, Nay, baka sakali mapabalik ka na doon para magsama-sama na kayo. Kwento mo yung hirap ng buhay dito, manawagan ka. The same time, baka may makatulong din sa'yo. Kwento mo yung hirap ng buhay para makita ng mga anak mo. Sige, Nay. Parang kausap mo lang yung mga anak mo, apat. Kung nag-YouTuber ako, kung nakikita nyo naman, nakikita nyo ako sa Facebook. Doon naman napapanood nyo ang buhay namin dito. Alam nyo, hindi ko maubos maisip kung ba't kailangan tayo pagkayo, pero kailangan siguro dahil hindi naman tayo magkasundo. Sana naman kung mapanood nyo ito itong video na ito. Sana naman pagbalik namin dyan, matanggap nyo na yung pangalawang ama ninyo. Ito rin yun ang ama na wala naman kayo ama na. Mahirap kasi na kagaya ng mama mo nandito sa lansakan, matanda na, nagkakasakit dahil sa walang matirhan. Sana naman sa pag-uwi namin uli dyan, matanggap mo na kami. At pangalawa, matanggap nyo yung aking pinakasama. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako ngayon. Kaya nakikiusap ko sa iyo na sana maintindihan ninyo yung katayuan namin dito, yung hirap ng buhay namin. Kung hindi kami mangalakal, hindi kami kakain. Pangalan ng mga anak mo, Nay? Ang panganay ko si Rosemary, pangalawa si Rosana, pangatlo si Nicole, yung bunso si Sandra. So, ibig sabihin, Nay, nung nagsama kayo, umuwi kayo ng Bisaya. Kaya pala kayo napabalik dito dahil hindi tanggap ng mga anak mo yung pangalawang tatay nila. Ay, sabi ko sa kanila, magpasalamat kayo. Dahil kahit sabihin mo na ganun man ako kasama ko, kahit kailan nung na hospital ako yung pinabayaan yan. Opo. Hindi yan naghanap buhay, nakabantay lang yan sa akin. Opo. Doon ko nakita na, yung hindi ko nakita na pagmamahal sa mga anak ko, sa kanya ko natagpuan. Sa asawa mo ngayon. Yung mga kababayan, nalaman natin yung pinakadahilan kung bakit si nanay ay naninirahan na lamang dito sa maliit na kanilang bike at naninirahan sa kalye kung saan abutan ng gabi. Nung unang panahon daw, may asawa naman si nanay at may anak. Kaya lang, nung namatay ang una niyang asawa, nagkaroon siya ng asawa na si tatay. Ano pangalan ni tatay? Gary. Tatay Gary? Yun. Hindi tanggap ng kanyang 4 na anak ang bago nilang kinakasama, kaya napilitan manirahan si nanay sa lansangan. Napakahirap isipin, no, mga kababayan.
hindi naman natin masisi siguro sa mga anak. Pero mga anak, sana habang may panahon, habang buhay pa ang ating mga magulang, sana lawakan pa natin ang ating pag-unawa sa ating mga magulang. Mahalin natin sila habang hindi pa huli ang lahat. Sana bigay natin yung kaligayahan para kay nanay, na yung taong minamahal niya ay matanggap nyo rin. Siguro naman, hindi rin sila magiging pagbigat as of now kasi kaya pa nilang maghanap buhay. Ang panawagan lang ni nanay, sana makasama rin niya yung mga anak niya. Kahit mahirap ang buhay, magkakatabi lang sana kayo, no? Sa kubo. Bakit hindi nila tanggap, Nay? Ano ba mga sinasabi nila? Ba't nasabi mo hindi nila tanggap? Sabi nga lang tayo, Mama, bakit kasama ka pa? Eh sabi ko, kaya ako kumuha ng maging kasama ko para in case na ano man mangyari sa akin, may magdumamay sa akin. Mahirap pa ako intindihin yun. Samantalang ako nung tayo, ako iniwan ng ama nyo. Namatay ang asawa ko, hindi sa puder namin sa babae. Nung iniwan tayo ng ama nyo, wala tayong mapuntahan. Ngayon kala nyo, nagkaroon ako ng kasama, dapat kaya matuwa kayo dahil kahit paano, may nag-aalaga sa akin. Unang-una ako, may edad na ako. Pangalawa, masakitin na ako. Siya yung aking nararamdaman siya ngayon, nung malaki nga yung tiyan ko. Yun ang gusto kong mapag- Nay, pwede bang tawagin din natin si tatay? Tabi natin dito. Para makausap. Tay, okay lang ba makausap ka dito, Tay? Yan mga kababayan. Kasi ang dahilan kung bakit itinakwil ng 4 na anak ay si tatay. Yan. Tay, saglit lang, Tay. Lapit ka dito, Tay. Ay, Nay. Dito ka. Dito ka, Tay. Dito, tabi. Oh, yan. Tay, lapit ka lang. Lapit. Nay, ay Tay, nalaman ko kay nanay, ikaw ang dahilan bakit parang itinatakwil siya ng 4 niyang anak. Nay, matanong ko lang, gaano ba kamahal si tatay? Wala. Hanggang sa kahulihan ng ang hininga ko. O hanggang saan ba yung binigay sa atin ng Diyos na buhay. Hindi yung pagtitiisan namin. Oh, salamat naman. Si tatay naman. Tay, dito ako. Sige lang, yan. Para makausap ko naman si tatay. Tay, gaano mo kamahal si nanay? Ilang tanong ka? Uy. Ha? Mayain kasi yan. Okay lang. O, sige. Mahal mo ba si nanay? Hanggang kailan po? Kinakausap ka? Mayain kasi. Hanggang kailan mo siya mamahalin? Bata pa si tatay, no? Ilang taon si tatay? 42. 42. Ikaw, Nay? 68. 68. Wala siyang anak, binata nung natagpuan mo. Ang kwento na ho ng buhay niyan, maliit pa siya, wala siya nakikisa na magulang. Walang nakagisnan na magulang. Lumaki siya Napag-aral ka, Tay. Hindi. Kaya hindi napag-aral. Pero Tay, tanong ko lang, gaano mo kamahal si nanay? Natanong ka, sumagot ka, naku, iyak ka na naman. Ha? Sige, ganito na lang. Anong masasabi mo dun sa 4 na anak? Kausapin mo sila para matanggap ka na nila. Manawagan tayo. Sige. Kausapin mo yung 4 na anak ni nanay para matanggap na nila kayo. Pwede na kayong bumalik sa Bisaya. Yun na. Sige na. Sige, sabihin mo. Ano sasabihin mo dun sa 4 na anak ni nanay para matanggap na nila kayo? Paano ka matatanggap ng mga anak kung ayaw mo ano? Hindi nga. Hindi na. Ay, basta nakatingin. Huwag mo patukan, Nay. Sige, Tay. Magsalita ka, Tay. Anong sasabihin mo dun sa 4 na anak para ano? Sige. Ano ba? Mahihain kasi yan. Mahihain. Sige mga kababayan, hindi natin mapilit si tatay kasi ayon kay nanay hindi raw nakapag-aral. No? Sige, balik tayo sa dati, Tay. Balik ka na doon. Dito ako, si nanay na lang kausapin ko.
Pasensya kayo, Okay lang, Nay. Mayain. Okay lang yun. Mayain yan. So, ayon sa sabi mo, Nay, pangangalakal, no? Ang hanap buhay mo. Magkano kinikita nyo araw-araw? Tuwing ikatlong araw ko kami nagbibenta. Ay, tuwing ikatlong araw. Magkano na pinagbibenta nyo tuwing ikatlong araw? Pinakamataas namin 500. 500. So, napagkakasya nyo naman. Pagkakasya naman yan, pagbili ng bigas, ulam, kung ano yung Paano kayo maliligo? Nag-iigib po, nangihingi na tubig. Nangihingi kayo. Buti may nagpapahingi. Paano pag, mag-CR? Tabi-tabi dyan. Sa tabi-tabi. Wala man tayo. Pero gusto mo bumalik doon sa inyo, Nay? Gustuin ko sana, kaso lang baka mamaya, yun na naman ang dahilan na... Yun ang dahilan. Iniisip mo yung mga anak mo. Napakahirap po sila, hindi tanggap po sila mga anak ko. Pwede ko naman pwede pagtabuyan to. Opo. Malaki ang utang na loob ko dito. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong pakain. Bakit? Nagkasakit ako nung halos hindi akong kabangon. Sinugod ako niyan sa ospital. Ospital ang Binyang. Kaya yun ang inano ko sa mga anak ko, sana dumating ang araw na matanggap nila ito na maging pangalawang ama nila. Dahil ito, mabait naman to, wala naman maging problema dito. Sige, Nay, ipanalangin mo lang lagi, Nay. At sana pag makontak mo yung mga anak mo, kausapin mo maigi, explain mo na sana matanggap nila ang iyong asawa, no? At wag lang tayong mawala ng pag-asa. At sa mga anak din po ni Nanay, sana pag napanood nyo tong video ito, gaya na aking sinabi, napakahirap nga naman ng mamuhay, lalo na pag matanda na. So si Nanay, nagkataon lang na nakatagpo siya ng magiging kapartner niya. So, balato na natin sa kanya. Dahil doon siya masaya at gaya ng sinabi niya, siya na yung nagiging katandem niya sa araw-araw. No? Sana ipag-pray natin na matanggap niya. No? Matanggap ng mga anak mo. Sige, Nay, huling pakiusap sa mga anak mo, Nay. Huling pakiusap. Pagpakikiusap ko lang sa inyo na huwag yung kalilimutan na kahit ganun man ang ginawa nyo sa amin, mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo pwede sabihin na kalimutan ko kayo. Kaya pag dumating din ng araw na makauwi kami dyan, sana pag uwi namin dyan, matanggap yun na yung pangalawang ama-amahan nyo. Yun na, maraming salamat po. Yun, napakaganda ng mensahe ni Nanay, mga kababayan. Ano't ano man ang mangyari daw ay mahal na mahal pa rin niya kayong mga anak niya. So once again, mga kababayan, maraming salamat po. Pakishare po natin ang videos na ito nang makarating sa mga anak ni Nanay. Sige, Nay, dahil dyan, baka sakali mga tulong, bigyan kita ng kaunting tulong, no? Nay, 1,000. Salamat po. Ang gagawin mo sa 1,000, Nay? Bibili pagkain. Bili pagkain. O, dagdagan natin 2,000. Papaayos ko na yan po. Maayos na. Ayan sa 2,000, maayos na. Oo. Ayan na naman kasi yung pinakapos na bali eh. Nung sinabitan kanina nun yun. Pinatakos kasi ng importer eh. Tay, anong masasabi mo sa mga anak ni Nanay? Sige na. Para matanggap ka na nila. Kung matatanggap mo kami, maraming salamat. Sabihin mo, Tay, gagawin mo ang lahat para alagaan ng nanay nila, para matanggap ka nila. Sige. Sabihin mo na. Gagawin ko lahat para matanggap mo kami. Ayan, mga kababayan, maraming salamat. Salamat din kay Nanay, Tatay. Nalaman ko yung kwento ng kanilang buhay kung bakit nga po pala sila nakatira sa kalye. Ayan, mga kababayan, si Daddy Frankie po nagpapasalamat parati sa inyo. Maraming salamat and God bless po.